Hello, magandang umaga po. Mga umaga-umaga. At okay tayo ay mag-level sandali. Kasi po may balita na magandang-ganda. At kapapasok pa lamang itong balita. At nahuli na po yung ambassador na si Ambassador Marcos Lacanilaw na yung ambassador na nagbitbit kay Digong Duterte mula sa Pasay City hanggang sa The Hague City sa the Netherlands. Tatandaan niyo pa, Bea, siya yung sinight in contempt ni Amy pagkatapos mag-motion ni Bato. At ang rason ay dahil sa pagsisinungaling niya. At ang mga tanong sa kanya, kung maalala nyo, ay ang tanong lang sa kanya, simple lang, na kahit grade 1 ay kaang sagutin. Pero bago ko ipagpatuloy, iakit ko muna rito po yung balita na kapapasok pa lamang na kung saan ay siya ay hinuli na at mabibilanggo na siya sa Senado. So ito po ang balita, kapapasok pa lang yan, at siya ay tinataya na kumakulong sa ilang araw. Ang tagal to kung hanggang matapos yung investigation. So makukulong siya, pangalan niyo, itong balita po basahin ko. Senate President Francis Escudero has ordered the detention of Ambassador Marcos Lacanilaw, who was held in contempt by the Senate Committee on Foreign Relations for testifying evasively during its investigation of the arrest and surrender of former President Rodrigo Duterte by the Philippine government to the International Criminal Court to stand trial for the crimes against humanity. Lacanilaw personally handed over Duterte to the ICC. After careful evaluation, Ambassador Lacanilaw is hereby ordered placed under the custody of the Senate of the Philippines for a period not exceeding 2 days. 2 araw lang having failed to satisfactorily explain through a clear statement of facts why his answer during the hearing was not evasive. Further, he is admonished to attend future hearings and provide truthful answers to questions propounded during the inquiry. Mabait pa pala itong Senado kumpara sa House of Representatives. Doon kung magbilanggo hanggang si Grijaldo, bilanggo pa rin eh. A show cause order was issued to Lacanilaw on April 11 after the committee made its ruling on April 10. By April 15, Lacanilaw sent a reply to the show cause order explaining why he should not be held in contempt and reiterating his lack of personal knowledge as to whether Duterte was presented before the competent national judicial authority. Sergeant at Arms Roberto Angcan sent a memorandum to Secretary Renato Bantog stating that Lacanilaw received his detention order. Senate spokesperson Arnel Jose Bañas confirmed that Lacanilaw, Special Envoy on Transnational Crime, is now in the Senate custody. A copy of the order was sent to the office of the Special Envoy for Transnational Crime at 3 o'clock in the afternoon today, after which his legal counsel immediately proceeded to the office of the Senate Secretary to confirm the said order. Ambassador Lacanilaw voluntarily presented himself before the Senate to personally receive and comply with the order, Bañas said. Ambassador Lacanilaw went through standard procedure and was checked by the Medical and Dental Bureau. He shall remain in the custody of the Senate for a period of not exceeding 2 days. So at least kahit 2 days lang ay at least nabigyan siya ng leksyon na huwag siya magsinungaling sa Senado. Ano bang kasinungalingan niya? Ganito po kasi siya. Noong panahon na inaristo si Digong Duterte ay kasama siya mula umpisa hanggat sa hinatid niya mismo sa ICC si Digong Duterte. So, tinanong siya, simpleng tanong lang. Dahil kasama mo siya, bakit I don't know ang sinagot mo sa tanong ng ICC kung nagtatanong kung nadala ba sa korte si Digong Duterte? Hindi niya masagot. Imposible sabihin niya na hindi niya alam na hindi dinala sa korte si Digong Duterte kasi magkasama sila ni Duterte from the start to the finish. So kung kasama mo isang tao from the start to finish, walang patlang na oras, ay
alam mo kung dinala siya sa korte o hindi. So, ang alam niya, ang sagot niya sa ICC, nagsinungaling siya, I do not know. O bakit I do not know? Eh, katabi mo yung tao eh. 15, ano pa, ang takbo nun. Mula nung alas 11, pumasok, sumama pa siya sa loob ng eroplano nung sinundo si Digong Duterte. At sumama pa siya sa eroplano sa paghatid kay Digong Duterte doon sa The Hague. So, pagka ganon, alam na alam niya lahat. Dapat alam niya kung anong ginagawa ni Duterte kung pumunta sa korte o wala. Nung klase itong, yung mga ganun po na klaseng tao, yung mga tao nila ni Lisa Araneta Marcos, nila ni Bongbong. So, ibig sabihin kung gaano kasinungaling. Makikita mo kung sinungaling ang mga bata, sinungaling din ang amo. Ganun lang po yung kasimple. So, at least sa usaping ito, ito na rin po ang nagpapatunay na sa na napatunayan na hindi dinala sa korte si Duterte at gagamitin ito ng mga abogado ni Duterte sa The Hague kung magsasampa sila ng motion, magdepensa sila at kanilang rason, bawal po sa international law ang mangidnap ng tao. At dahil kinidnap si Duterte, ibig sabihin dapat stay, hindi na patakbuhin ang kaso laban kay Duterte sa ganong argumento. So, may nangyari na ba yan? Yes, nangyari na po sa ibang mga korte sa UK, sa New Zealand, ginawa nila yan. Hindi po lahat ng mga bansa ay gumagamit po ng tinatag na male captus bene detentus. So, bad capture, bad arrest, good detention. Na noong araw, ginagamit yan sa isang kaso, hindi naman international case to kung tawagin, kundi kaso ng Israel, kung saan hinuli nila si Adolf Eichmann doon sa Argentina. Kinuha nila at dinala nila dito sa Israel at doon nila nilitis. At ang parusa ay kamatayan, pinatay kagad si Adolf Eichmann. So in that case, iba yung sitwasyon. Hindi kagaya kay Duterte. Sa sitwasyon doon ay si Adolf Eichmann po nagtatago, hindi makita. At nagtatago sa proteksyon ng Argentina government. So, meaning to say, desperate situation demands desperate solutions. So, kaya ang desisyon ng tribunal ng Israel ay hindi na pwede sabihin na mali yung pag-aresto sa kanya kasi tinatago rin siya ng tinatago din siya ng Argentinian government. At nagtatago siya, hindi kagaya kay Duterte, hindi nagtatago. So, ibahin natin ang sitwasyon. So, dapat, kung hindi nagtatago tao, bawal po sabihin na ganoon klase kadrastic ang pag-aresto, dapat dinaan nyo sa korte kasi iyan pong utos ng International Criminal Courtroom Statute sa Article 59. Na ang eksakto sinabi, pagkahuli, dalhin kagad sa National Judicial Authority, which is the court. So pagkatapos niyan, alamin ng court kung ang makapangalan sa warrant of arrest ay si Duterte nga. Pangalawa, alamin ng court kung may proper process ba na nangyari. Siyempre, dito sa korte, pagkatapos alamin pa ng korte kung nirespeto ba ang karapatan ni Mr. Duterte, kagaya ng karapatan ng pagbabasa ng Miranda rights. You have the right to remain silent, you have the right to an attorney, and if you cannot afford, the state will provide you with one. Dapat ba ganon? Hindi rin ginawa niyan, sinabi niyan, pero hindi siya binigyan ng abogado na gusto niya. Kasi Sara Duterte, abogado niya, ay hindi pinapasok. So, ang kasalanan ni Torre dyan ay yung hindi niya pinapasok ibang mga abogado na gusto ni Digong Duterte. Hindi niya rin pinapasok ibang mga doktor na gusto ni Duterte. Kasi pagdating personal yan na sakit, so sarili mong abogado ang dapat titingin sa'yo. Tapos, wala namang dapat pagmamadalian kasi wala namang emergency. Hawak nilang tao, pwede lang lapit lang ng Pasay Court na pwede din nila dalhin doon. At may karapatan pa higit sa lahat sa ilalim ng Article 59, si Duterte na magsampa ng petition for bail. Pwede siya makapagpiyansa. Yan ang hindi po naibigay sa kanya ni Torre. So ngayon, because of that, nakasama rin ng that time na si Ambassador Marcos Lacanilao, ay sinabi niya na hindi niya alam kung nadala si Duterte sa korte o hindi. Pero mo katabi mong tao,
lahat ng oras hanggat sa dihig, tapos sabihin mo, hindi mo alam ang galaw ni Duterte kung nadala siya sa korte o hindi. Kababuyan, no? So ngayon, ang katwiran nila ni Remulla na bakit sabi nila tama daw yung pag-aresto kasi wala raw nakalagay sa hindi raw nakasapi ang Philippines ng ICC kuya hindi na nila i-apply ng Article 59. Kung ako mali kayo, bakit po? Kasi ginalang ninyong Article 1 to 7 ng Rome Statute. Bakit ninyo gagalangin ang iba pang artikulo sa loob ng Rome Statute? At ang isa sa mga artikulo na yun na iba doon ay Article 59. Nakasabi po sa Article 1 to 7 na ang lahat ng bansa nakasapi ng ICC ay pwede mag-withdraw. Pero may kondisyon na bago tuluyang tanggapin ang withdrawal ay tatagal pa siya ng 1 taon. So pagkatapos sa 1 year, may sinasabi pa, mayroon pang obligasyon na may tinatawag na subsidiary o residual obligation. Kung may obligasyon na hindi nakabayad ng membership fee o mga contribution ang Philippines, magbabayad siya nung panahon kasi obligasyon niya nung panahon nakasapi pang Pilipinas sa ICC. So next condition is ang lahat ng mga consideration, investigation at proceedings na nakonsidera ng korte ay may obligasyon din ang Pilipinas na makipagtulungan. So ano yun? So konsiderasyon na nakipagtulungan. Ang tanong, meron ba? Ang sagot ko, wala. Bakit wala? Kasi ganito, ang ginawa po ng international Office of the Prosecutor ay nag-anunsyo sila noong February 8, 2018 na mag-umpisa sila examine. Examine pa lang sa mga ebidensya na nakita nila at dinownload nila sa internet para mag-decision sila kung hihingi sila ng investigation authority mula sa pre-trial judges. Umabot na lang yung, lumampas na yung, nag-apply kasi nung March 17, 2018 ng pag-withdraw si Duterte mula sa ICC. So, kung 1 year, may 1 year pa na antayin. So, ang 1 year ay umabot po sa March 16, 2019. Pero sa bagkos, sa March 17, 2019 ay hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Ang problema, ang ginawa ng the Office of the Prosecutor ay preliminary examination pa rin. Wala silang sinampa na motion na hingi sila ng authority. Nagsampa sila noong June 14, 2021 na. Mahigit 2 taon na nakalipas na hindi na member ang kasapi ang Pilipinas. At ginrant naman ng pre-trial chamber ng mga judges noong September 15, 2021 din. So ngayon, as a decision, hindi pa siya moot na academic kung questionin kung may jurisdiction or authority ang ICC o wala sapagkat nakasaad po sa Article 39 ng Rome Statute na nagsasabi na ang akusado ay pwede rin may karapatan mag-question ng jurisdiction ng ICC. Kaya yan na ngayon ang pinag-aralan ng mga abogado ni Duterte. So ngayon, kung ganun ang positioning ko dyan, sino ba ang court na sinasabi? The considerations, under considerations by the court prior to the time na finally nag-withdraw. Ang sinasabi sa court, ang aking sagot yan ay tanging korte lamang. Kasapi, ang tanong, kasapi ba dyan yung ang Office of the Prosecutor? Ang sagot ko ay hindi kasapi ang Office of the Prosecutor sa salitang court. Bakit po? Kasi pag tiningnan mo po sa Article 39, nakalagay po na independent of each other ang 4 na organ ng International Criminal Court. Ano po yung 4 na organ? Office of the President, number 1. Number 2, of mga judges. Yung mga judges kasi 3 uri. Yung isang uri ay pre-trial judges. Pangalawang uri ay trial judges. Pangatlong uri ay yung appeals judges. Tapos, independent din ang the Office of the Prosecutor sa kanila. At may separation of powers din sila. Pagkatapos, ang the registry o yung clerk of court, independent din. May registry din sila sarili. So, 4. Ngayon, kung may independent sila sa isa't isa, ang action ngayon ng Office of the Prosecutor ay hindi pwede pakialaman ng court. So, kung hindi pwede pakialaman ng court, hindi mo pwede sabihin action ng court yung consideration, yung preliminary examination. At dahil walang action ng court doon, hindi mo pwede sabihin na under court consideration. Kaya dapat out na, wala ng authority ang International Criminal Court. So malalaman natin yan
At sinisiguro ko po na mananaig yan bandang huli kasi i-invoke yan mga abogado ni Duterte. Yan lang po ang aking masasabi hanggang ngayon at maraming salamat po. At Randid RTV, tama lang na yun, para hindi na madagdagan pa ang mga kaso ni Digong. Sobrang dami ng kaso. So Margie Gonzales, si Beth, si Presperes, Mayap, Abak, Abak na pala. So naimbang bigat. Tapos sa mga Marana Aga, sa magandang umaga, sa maayong aga, maayong buntag, sa lahat-lahat. Marayaw na may naat, at saka mapita sa inyo lang ang mga pakat ago pagari. So tapos sa Maradyaw na aga sa mga mga Surigao nun. Sa inyo lahat ay magandang umaga po.